Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong inilantad namin sa panganib ang aming mga katawan at kaluluwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahanda ng 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos, Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon.
Isang pagala-galang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kanya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. At dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan, at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ko'y ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga ninyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas sa mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pagkat sila'y tumawag, laging handa, ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala, at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at Siya ang nagkakaloob ng Kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin.
at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng diablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko, kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem, at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanya mga anghel na ingatan ka, at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksohin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma, unang linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng muli pagkabuhay ni Jesus. Minsan, mayroong isang lalaki ang lumapit sa akin na medyo umiiyak, at ang sabi niya sa akin, "Father, ako po ay nabudol, ako po ay naloko. Mayroon pong nangako sa akin na kapag ako ay nagbigay ng 10,000, ito ay madodoble at matitriple pa nga. Dahil siya'y kakilala ng kakilala, ako'y naniwala. Pero nang naibigay ko na ang pera ko, hindi na niya ako binalikan. Naloko ako, Father, natukso ako, nabulag ako." Nabulag, natukso, nasilaw. Sino ba naman ang hindi matutukso, ang hindi mabubulag kapag ikaw ay inoferan ng mga bagay na palagay mo'y magpapasaya sa iyo? Sino ba naman ang hindi masisilaw kung ikaw ay aalokin ng posisyon na napakataas? Sino ba naman ang hindi matutukso kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na maging tanyag? Tunay naman na marami sa mundo nating ito ang nag-aanyaya sa atin sa mga bagay na nakapagpapasaya sa ating katawang lupa. Pero hindi naman lahat ng mga bagay na nagpapasaya sa atin ay maaari madala sa atin ng mabuti. Hindi lahat ng mga gawain na nagiging masaya tayo, madalas nagdadala din sa atin ito sa kapahamakan at kasalanan. Halimbawa, kapag ikaw ay nagnakaw, maaaring masaya ka dahil nagkaroon ka, pero mali. Kapag ikaw ay nanglamang sa oras ng trabaho, maaaring masaya ka, pero mali. Kapag ikaw ay nagsinungaling sa iyong asawa, marahil masaya ka kasi hindi ka nahuli, pero mali. Kapag ikaw ay nangopya sa iyong assignment, masaya ka, tama ang sagot, pero mali. Kapag ikaw ay gumamit ng mga bawal na gamot, maaaring masaya ka, pero mali. May mga bagay na masaya
na nagdadala rin sa atin sa mali. Ganito rin ang anyo ng tukso. Ang tukso ay isang invitation. Ang tukso ay isang paanyaya. Ang tukso ay isa pa lamang pag-aalok. At kadalasan, ang tukso ay nasa anyo ng masaya, masarap, kaaya-aya. Kaya naman madalas, nahuhulog tayo dahil ito'y nasa anyo ng mga bagay na para bang magiging maligaya tayo. Pero kadalasan, nahuhulog tayo sa kasalanan. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang tagpo kung saan si Jesus ay dinala ng Espiritu doon sa ilang. At doon siya ay nag-ayuno at nanalangin. At kung saan doon din si Jesus ay tinukso. Sinubok ang kanyang katapatan sa misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng Ama. Nabanaagan natin sa Ebanghelyo na may 3 pagkakataon ng pagtukso kay Jesus. At ang 3 pagkakataon din ito ay mga tukso na marahil ay isang katotohanan din sa ating buhay. Sa unang tagpo si Jesus ay tinukso ng Diablo na gawing tinapay ang bato. Pero malinaw ang sagot ni Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita din na nagbumula sa Diyos. Madalas, ang tinapay na ito'y sumisimbolo rin sa mga bagay na pangangailangan natin. Kapag tayo na'y nagigipit, kapag tayo na'y nasa alanganin, madalas, pumupunta rin tayo sa mga bagay na madali para matustusan ang mga pangangailangan natin. Madalas, ang mga bagay na tulad ng pera ang nagiging dahilan din para mapalayo tayo sa Diyos. Na kahit araw ng linggo, araw ng pagsisimba, nawawalan tayo ng panahon dahil mas binibigyan natin ng pansin ang mga bagay na pangangailangan natin. Kadalasan, nagiging dahilan na rin natin, busy ako. Kaya pati ang Diyos, wala ng puwang sa buhay natin. Madalas, yung comfort ng buhay na binibigay sa atin sana para mapahinga. Pero kadalasan, ito rin comfort ang naglalayo sa atin sa Diyos. Halimbawa, panahon ng Holy Week, imbes na magpunta sa mga simbahan, pupunta sa mga resort para magbakasyon. Ang ikalawang pagkakataon, si Jesus ay tinukso ng Diablo upang siya'y sambahin. Pero malinaw kay Jesus na ang dapat sambahin lamang ay ang Diyos. Malinaw kay Jesus na ang dapat lamang na maging sentro ng buhay, hindi ang mga bagay na pansamantala, kundi ang magtatagal matapos ng buhay na ito. Malinaw kay Jesus na ang dapat lamang nating sambahin ay ang Diyos. At kadalasan, ganito rin ang paanyaya sa atin, sambahin ang mga bagay tulad ng posisyon, ng kapangyarihan, ng karangyaan, ng katanyagan. Na madalas, ito na rin na nagiging sentro at nawawala ang Diyos sa buhay natin. At sa pakatlong pagkakataon, ang sabi ng Diablo kay Jesus, kung ikaw man talaga ang anak ng Diyos, tumalon ka. Hindi ba't ganito rin madalas ang tukso sa atin? Kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, maniwala ka na lamang sa sarili mo. Kung ikaw talaga ay nilikha ng Diyos at kinakalinga ng Diyos, huwag mo nang pansinin ng Diyos, maniwala ka lang sa kakayahan mo at sapat na yon. Pero ano ang mga nangyari sa tatlong tagpong ito? Nagtagumpay si Jesus laban sa tukso ng Diablo. Dahil malinaw kay Jesus na ang mga bagay na iniaalok ng demonyo ay bagay na may katapusan. Ang mahalaga kay Jesus ay ang kanyang katapatan sa kanyang ugnayan sa Ama, sapagkat ito ang nagbigay at magbibigay ng higit na ligaya. Sa mundong ito, naghahanap tayo ng bagay na magpapasaya sa atin. Maaari nakatatagpo tayo ng ligaya ng mga bagay na pansamantala. Pero ipinapaalala sa atin na ang mga bagay na ito ay lilipas, masisira, mabubulok, mawawala. Kaya nga't ang paanyaya sa atin sa limulang linggo sa 40 araw na paghahanda,
Magkaroon sana tayo ng malalim na ugnayan sa Diyos at sinawa ang maging sanhi ng ating tunay na kaligayahan at hindi ang mga bagay na iniaalok sa atin sa mundong ito. Maaaring masaya ang may kapangyarihan, maaaring masaya ang may karangyaan, maaaring masaya ang may katanyagan, pero ang mga ito pansamantala lamang. Ang tunay na diwa ng saya matatagpuan natin sa ating malalim na ugnayan sa Diyos na may gawa ng lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama Makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kararoonan ng mayumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mamapangyarihan sa lahat. Doon magumulat paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamaan na banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay ng langgan. Amen. Sa buhay natin ay napakaraming tukso at kung minsan tayo natitisod at nadarapa, buong pagpapakumbaba at pagtitiwala nating hilingin sa Panginoon ang biyayang pahalagahan natin ang ating pananagutan at misyon sa buhay na tulad ng ginawa ni Jesus. Kahit sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, naway manatili siyang tapat sa kanyang misyong magpahayag at magbigay saksi sa Ebanghelyo sa kabila ng kahinaan na marami niyang kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng namumuno sa atin, naway itaguyod nila ang pagpapahalagang espiritual sa harap ng patuloy na panunuligsa ng materialismo, kalayawan at komersyalismo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng ating mga manggagawang pangkalusugan na tumutulong sa lahat ng may kapansanan, naway magtiyaga sila sa kanilang profesional na pangako at magtanim ng pag-asa sa mga nanghihinawa at nawawala ng tiwala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng kasapi ng ating pamayanan, lalo na ang mga pamilyang matinding na apektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, naway ang Panginoon ang kanilang maging pinakadakilang kaibigan at saligan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pamilyang hindi nagkakasundo, naway makatagpo sila ng lunas sa kanilang mga sugat sa pamamagitan ng kapatawaran, pagtuklas sa yamang panloob na taglay ng bawat isa sa kabila ng kanilang pagkakaibang pananaw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, bukal ng aming pag-asa at kaligtasan, paratilihin mo kaming laging tapat sa iyo sa lahat ng pagsubok at tukso upang makabahagi kami sa iyong tagumpay. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpasa walang hanggan. Amen. Amen.
kayo mga kapatid upang itong paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay parangalan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagkamakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat ng kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin na si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhuyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumiring. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salta mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at agpagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas po namin ang lahat ng mga may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay,
arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health condition tulad ng depresyon at anxiety, COVID-19 at iba pang viral disease, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin niyo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit ng kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at ang mga mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan niyo rin po kami maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling po namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at ang pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumerin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Sa pagsisimula ninyo sa panahon ng Kwaresma, bigyan nawa kayo ng Panginoon ng lakas sa harap ng tukso. Amen. Dalisayin nawa ng Panginoon ang inyong mga kahilingan. Amen. Puspusin nawa kayo ng sagana niyang pagpapala. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.